Samantala, kaugnay ng paghahanda para sa bagong taon, kasama natin ngayon sa linya ng telepono si DOH spokesman Dr. Lyndon Lisoy. Dr. Lisoy, magandang hapon po, si JC Tejano ito. Yes, JC, magandang hapon po sa inyo at ating mga tagapagkinig. Dr. Lisoy, kumusta po ang paghahanda ng Department of Health ngayon para sa pagsalubong sa bagong taon? Well, ang ating mga ospital ay nakaantabay at nakahanda sa kung ano bang posibleng mangyari ngayon hanggang sa dumating bagong taon. Actually, even after New Year, nakahanda rin tayo dahil maaaring may mga natitira pa na pwedeng pumutok. Ikalawa, masugid ang ating pag-advocate at pagpapaliwanag sa publiko regarding sa risk ng ginagawa tayo sa pagpapaputok. Dr. Lisoy, alam naman natin medyo nag-umpisa na nga no, yung fireworks din nung Kapaskuhan pa lamang. Sa kasalukuyan ba meron na tayong bilang, meron na tayong mga insidente ng mga naputukan sa ngayon pa lang? Ay, oo, meron na tayong mga kaso na naitala ng aksidente ng pagpapaputok. Sa kasalukuyan meron na tayong 140 cases related to firework injury. 139 dahil sa naputukan at isa dahil sa accidentally nakalunok ng luces. So, 440 cases na. But then kung kumpara natin ang kaso natin ngayon, kumpara sa parehong panahon ng isang taon, mababa pa rin tayo ng mga around 43%. Actually, Dr. Lisoy, palagi natin itong naririnig, no? Yung comparison noong huling taon. No? Pero sa general trend ba, no? Dr. Lisoy, for example, in a decade siguro, ano ba yung nakikita natin ngayon sa trend ng mga insidente ng paputok? Bumababa nga po ba? Well, ayaw namin masyado pang mag-assume na ito na yung trending talaga na mas mababa siya ngayon taon. Kasi minsan, tahimik, tapos bigla na tayong nakakabigla na lang, bigla magpuputukan sa bagong taon. Regardless kasi kung kahit mas mababa tayo this year, talaga patuloy pa rin kampanya natin na we cannot really rely on those data yet. Dahil baka naman mag-relax tayo at bigla naman tayo mabigla at bigla magtaas naman ang bilang. Actually, Dr. Lisoy, napapanood din namin dito sa telebisyon ng bayan yung infomercial po ninyo, no, yung merong mga medyo gory no, na pictures. Bukod po ba dito, Dr. Lisoy, ano pa yung iba nating mga information campaigns no, na sinusulong para mabawasan ang mga nagpapaputok at ang mga na-aksidente sa paputok? Well, kung titignan mo naman, nagawa na rin halos, marami na rin nagawa Department of Health since mag-upisa itong mga kampanyang ito. Tama, nagpapakita ng mga gory materials na sabi nga natin, pinakikita natin yung mga halos natutulog na kamay dahil na paputok. May panahon na nagpakita rin tayo ng mga kagamitan na siyang ginagamit natin mga instrumento sa pagputol ng mga daliri o kamay. Nagpakita rin tayo ng mga epekto ng pagkaputol ng kamay sa kanilang buhay. So, halos lahat ng pamamaraan ginagawa po ng Department of Health. Kasi gayon ay mag-isip naman at magkaroon ng pagbabago sa attitude o behavior ng mga tao tapos mapaputok. Alright, Dr. Lisoy, ito siguro mas practical na pagtingin naman at mensahe na rin para sa ating mga kababayan. Ano po yung kailangang gawin ng isang kung sakali man no, ay ma-aksidente po ang isang kababayan natin? Ano po yung kailangan nilang gawin? Unang-una at pagkatapos po saan po sila pwedeng dumulog? Well, kung kaya mo gasa naman ang parte ng naputukan, wala namang may problema doon. Basta maging malinis siya. Pero lang kung mata ang tatamaan. But then, it doesn't stop there. Napaka-importante pa rin na immediately tuloy pa rin nila sa kanilang pinakamalapit na health facility. Nang sa gayon ay ma-assess ito ng health worker, ng doktor, para mapayuhan kung kailangan mo ito, babakunahan ito, ano ba yung mga dapat antibiotic, ano klase paglilinis na gawin, o kung meron ba kailangan putulin, dala ng maruming mga sugat na hindi na kayang ayusin. So ito mga ito, hayaan natin sa mga health worker. Pinaka-effort natin na talaga na-advocate namin is Delegated Health Facility. Ikalawang pagtawag namin, hiningi namin ang tulong ay ang mga magulang na sana tulungan tayo sa pagbabantay sa mga bata dahil sila ang gagabay maputulan ito ng daliri, mabulag ang mga mata, malaking pagbabago na sa buhay nila kung kaya dapat bantayan natin sila. Alright. Dr. Lisoy, pandagdag lang na tanong, kumusta po yung capacity ng ating mga health facilities? Gaano kalaki po yung i-increase natin para sa bagong taon? Nakahanda naman ang capacity as far as the health facilities are concerned.
titingnan natin kung ano po yung mga dapat i-handle. Alright, Dr. Lisoy, mensahe na lang po siguro, huling mensahe na lang po para sa ating mga tagapanood. Well, sana salubungin natin ang bago taon na masaya, masigla, at buo ang ating mga katawan, walang problema ang inaharap, dahil kasama niyo kami sa pagbabantay at masigurado nasa maayos condition lahat. Maraming salamat, Dr. Lyndon Lisoy. Mula po siya sa Department of Health, ang ating spokesperson.